Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, damayin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinapagsasalo mo sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw, upang sa pumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami iyong maakay sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan nang nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadara mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa karaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang hanggang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit ay ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nagsalamuha sa mga makasalanan at ay kisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, isang tao may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko.
at binahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at tugtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at do'y nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ng kanyang pagkain kahit ang mga punong kahoy na pinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Na mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay sa gutom dito. Babalik ako sa kanya, sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang po ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, madali. Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay ang anak ko, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at ang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinanong niya ang isa sa mga alila, tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang iyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng iyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami na aking mga kaibigan. Subalit ang dumating anak ninyong lumustay ng iyong kabuhayan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit tayo'y magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Mga kapatid, na mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Naalala ko yung isang kwento. Minsan daw, si Satanas ay nagprotesta sa harapan ng langit, kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, napaka-unfair mo. Bakit ako? Isang beses lang ako nagkasala sa iyo, pero hindi mo ako patawad. Pero yung mga tao, patuloy nakakasala at gumagawa sila ng kasalanan ng mga kahindig-hindig na kasalanan. At yung iba ay mas matindi pa yung kasalanan na gawa. Pero nung lumapit sa iyo, pinatawad mo. At marami pa sa kanila ang naging santo at pinapasok mo sa iyong kaharian. Sumagot si Jesus sa kanya, Satanas, kailan ka ba nagsisi at humingi ng tawad sa akin? Mga kapatid, ito rin yung tanong sa atin. Kailan ba tayo huling nagsisi at humingi ng tawad sa Diyos? Alam niyo ang panahon ng Kwaresma, ito ay laging panyaya sa atin na tayo'y magbalik loob. Pagsisihan natin ating makasalanan at baguhin natin ang ating buhay. Pagbabago ng ating buhay. Pagbabago ng puso. Sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin, inilarawan sa atin ang Ebanghelyo ngayon ang kasamaan ng kasalanan at kabutihan ng pagpapatawad. Sa Ebanghelyo, narinig natin yung dalawang anak. Yung panganay at yung bunso. At ito yung karanasan din natin, parehong karanasan. Marami sa atin patuloy nagkakasala. Marami sa atin kinukuha natin yung kayamanan, parte nating kayamanan at iulustay natin ito. Kumbaga, inaabuso natin ang ating Ama, inaabuso natin ang Diyos. Maraming pagkakataon tayo'y lumalayo sa Kanya.
at sinusunod natin yung ating mga personal na kagustuhan, maraming pagkakataon ang tao ay nagkakasala. Pero kung minsan ganun din tayo sa panganay na anak, minsan pakiramdam ng tao, hindi tayo nagkakasala. Lagi naman ako nagsisimba, lagi akong nagnonovena, lagi akong nasa simbahan, kaya ako'y walang kasalanan. Minsan ganito ang pakiramdam ng tao. Minsan matigas ang puso natin. Akala natin, dahil tayo ay nasa simbahan lagi, tayo ay mga banal na. Pero mga kapatid, nakikita din natin ang larawan ng Diyos. Isang amang laging naghihintay sa kanyang anak. Laging naghihintay sa ating pagbabalik sa Kanya. Laging naghihintay para tayo ay humingi ng tawad sa Kanya. Siguro kung tatanungin kayo, sino ba sa inyo dito walang kasalanan? Tas ang kamay. Lahat tayo. Kahit ako pare, nakakasala din ako. Kahit tayo ay kumisa nagsisimba lagi, nandun lagi yung tukso sa buhay natin. At dahil sa ating kahinaan, tayo ay nagkakasala. Pero tandaan natin mga kapatid, na mayroong isang Diyos na lagi naghihintay sa atin. Kaya nga, napakaganda ng larawan ng Diyos sa Ebanghelyo ngayon. Sabi dito, malayo pa inatanaw na siya ng Ama, at ito'y labis na nahabag sa Kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at tinagkan. Ito yung larawan ng Diyos mga kapatid. Hindi na tinitingnan kung tayo ay isang makasalanan. Hindi niya binibilang kung ilang beses tayo nagkakasala. Ang tinitingnan niya kung ilang beses tayo nagbabalik loob sa Kanya at bumabalik sa Kanya para humingi ng tawad. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng misang ito, sa panahon ng Kwaresma, lahat tayo inanyayahan ng Diyos na magbalik loob. Lahat tayo inanyayahan ng Diyos na magsisi sa ating mga kasalanan. Lahat tayo ay mga tao makasalanan na nangangailangan ng biyaya at pagpapatawad ng Diyos. Tanungin natin ang ating mga sarili. Kailan ba yung huling nagumpisal ka? Baka naman, noong first communion mo pa lang, ikaw nag-communion o nagumpisal. Napakatagal ng panahon. Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya. Dahil ang Diyos ay laging naghihintay sa atin sa ating pagbabalik. Mga kapatid, sa bisang ito, ipagdasal natin naway pagkaloob ng Diyos ang biyaya na kinakailangan natin. Naway palakasin niya ang ating loob na bumalik sa Kanya. Huwag tayo mabuhay sa kasalanan, kundi mamuhay tayo sa biyaya at grasya ng Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa aming iyong iniukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kalobong pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Sa pagkabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo pang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban, na ang mga pitdukha ay kanyang damayan. Gayon na iyong inihahandog ang pagkakataong aming may sa loob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo lagi kami makasunod. Kaya kaysa namang hilasisiawit ang papuri sa nawalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Parito mo, anak, siyang nagmulat sa bulan. Sa pinaya'y nagpalakad at nakiramay sana. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu kayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawang kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin na misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapi nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kiminarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, di Gilbert kaming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisnisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ngayon mga kapatid, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo.
hinang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas kasalanan dilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na magpahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magpikayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalitan niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan kami tutungo, aming makasalanan? Saan kami susulong, dahas langit kapisan? Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang hantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupig sa kinaroroonan?
sa sino mang sa Diyos mula. Karong ay magbubuhat, kalog kong talino, patas mo'y pagyamani sa pag-ikihamog, lagi naming gamitin, karasa'y pipilitin, kamali ay tutuwirin. Sa'yo'y buhay aking pag-ibig sa puso mo, aking hatid sa kamatayan, ita'y inanong pagmimiwalay, aking buhay, may hihingin pa ba o mapaparisan, aking pag-ibig sa'yo lang. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Yan ko'y kapayapaan, lagi mong ilaw, palad mo'y ilahad lamang, niyaya ko'y makakanta. Huwag mag-alisa, huwag mag-atubili, iwasin lamang ang iyong sarili, ang ating na aking nais sa diwa't puso ay tanggapin. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos namang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang pagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasulukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi ng ating pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa 3:00 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Gayon din naman, may pagpapakumpisal po tayo tuwing araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation mula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali at mula 2:00 hanggang 5:00 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaaniyahan. Ikatlo, sa darating na March 23, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9:00 ng umaga at 6:00 ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaaniyahan. Kaugnay po nito, mula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, malugod naming ipinagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support,
family and marital counseling at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2:00 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo ay maging kawangin si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit niya ito sa pananalangin na nagpapaalala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat na dumulog at magdasal gamit amang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Naway pagpalain kay makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa pag-ikaw, lagi may naghihirap. Available po ang ating mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming pong salamat.